Ang daming umiyak nung nagdeklara si VP Sara ng kandidatura sa pagkapresidente, mga kababayan. At isa na nga dito ay etong ating pambansang bobo, si Larry Gadon, mga kababayan, ang Mr. Bean ng Pilipinas. At hindi lang yan. Nagkalat pa ng kasinungalingan, mga kababayan. At minaliit. Minaliit. Ang deklarasyon na ito ni VP Sara. Anya, mga kababayan, kahit pa daw magdeklara si Sara ng maaga, matatalo pa rin daw siya. Maswerte na lang daw nga si Sara daw, mga kababayan, na nakipagtandem siya sa amo nitong si Bangag. Dahil kung hindi, matatalo din daw, mga kababayan, si VP Inday nung nakalaang halalan. Dahil mayroon daw siyang intel, mga kababayan, nakakuha daw siya ng informasyon galing sa mga buhayang kongresista. Ay nako, anong kredibilidad niyan, Gadon? Mga kongresista, sinabihan daw siya na talaga daw talo si Sara nung nakaraang halalan. Panoorin niyo po, ha? Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iyakin itong mga mga kababayan, no? Itong mga tuta ni Bangag. Isa-isa sila ang parang nabulabog. Parang nabulabog ang mga siraulo, mga kababayan, sa deklarasyon ni Sara Duterte. At isa lang to si Gadon sa mga pumutak, mga kababayan. Panapanalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Walang kapana-panalo. Sabi mo. Drilon, mga kababayan, ha? Sinabing kung ngayon ang eleksyon, panalo na si Sara. Luchi Cruz Valdez, sinasabing panalo na si Sara kung ngayon gagawin ang eleksyon. Risa Hontiveros, sinabing si Sara is the person to beat. Ang lahat ng survey, right from the start, si Sara ang nangunguna. Pero para kay Gadon, wala daw kapanapanalo si Sara. Saan kami maniniwala sa'yo, Ungas? Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente? Bakit? Pasalamat nga kayo Pasalamat nga kayo. At mayroong delikadesa ang mga Duterte. Mayroong speech si Tatay Digong, mga kababayan, na hindi daw magandang tingnan, na parang ipapasa lang niya ang kanyang presidency sa anak niya. Sa tingin talaga natin, mga kababayan, si Tatay Digong ang ayaw talaga. Dahil pangit tingnan. Hanapin nyo, mga kababayan, ng speech si Tatay Digong na ganyan, na parang ipapasa lang niya ang presidency sa anak niya bilang delikadeza. At isa pa, sa tingin natin, si Sara ang umayaw din, mga kababayan, dahil ayaw niya din, mga kababayan, nanalo lang siyang presidente siguro dahil sa shadow ng kanyang tatay. No. At nagpapahinog pa din, mga kababayan, si VP Inday. Ngayon, hinog na. Yan ang dahilan, Gadon. Pero kung tumakbo si Sara nun, kung tumakbo si VP Inday nun, mga kababayan, panalo si VP Sara Duterte. Pero eto na rin siguro, mga kababayan, ang paraan, no? Para mapatikim dito sa mga dilaw, mga kababayan, na tingnan nyo ang nangyayari, na hindi na Duterte ang nag-handle sa ating bansa. Di ba nagkandaletse-letse? Gadon, poverty alleviation. Bago ka magyabang, sana bigyan mo kami ng patunay na umubra ka dyan sa trabaho mo. Poverty alleviation, mga kababayan. Ang poverty niya lang ang alibyuhan. Biglang yaman si Gadon. Diyos ko, Lord. Sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya, at sa kabila hindi siya pinilit ng tatay niya. Nung kakasigaw, lumawit na yung dila ng Ran Sara Ran. Lawit ang dila. Ran Sara Ran. Hey, ni minsan, mga kababayan, hindi sinabi ni VP Inday na tatakbo siyang presidente noong 2022. Dahil kung talagang tatakbo siya, inanunsyo na niya ng mas maaga. 2020 pa lang, kagaya ngayon, may kababayan, 2 years pa lang. So talagang wala siyang balak tumakbo. Movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Lumawit na ang dila. If I know, nakisali ka noon sa lumawit ang dila. Nakiyunitaim ka. Hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Nagsisinungaling na naman ito, mga kababayan. Gagawa-gawa na naman ang istorya. Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman. Wala. Ang source na, mga kababayan, mga kongresistang mga buhaya. May sasabihin ba yung maganda, Gadon? Ang finid sa'yo ngayon ng mga buhaya, sa tingin mo, katotohanan? Ano sila? Mas magaling pa sila sa SWS? Diyos ko, Lord. Panig sa kanila. At pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon,
ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat marami Nalaman mo? Paano mo nalaman? Hindi ka naman congressman. mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM. Alam mo bakit? Nag-number 1 si Bangag. Dahil hindi nga tatakbo si Sara. Si Bangag, mga kababayan, di ba? Bago pa lang nag-submit, mga kababayan, ng kandidacy si Bangag, pumunta na kay Sara, mga kababayan, doon sa Davao City. Ilang beses siyang pumunta. Sara, tatakbo ka presidente? Dahil kung tatakbo ka, magbibisi na lang ako. O magba-vice president ka lang, mga kababayan. Ayaw ang bagain ng Bangag. Si VP Sara, on the record yan, mga kababayan, magba-vice president na lang si BBM kay Sara Duterte. Wala talagang balak si Sara, mga kababayan. Kaya, ang nangyari, hindi siya sinasali sa survey na. Dahil late na siya, mga kababayan, nag-submit ng candidacy rin, vice president. Wala nang iba. At ang number 2 ay si Leni. Wow! Diyos ko, Lord. Liar. Yung sa mga surveys noon, mga kababayan, alam natin yan lahat. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, maraming survey. Palaging nangunguna si Sara Duterte, mga kababayan. On the top talaga. Si Bangag, andun nga, kung si VP Sara around 40 plus, mga kababayan, si Bangag less than 20. BBM ang second, and third si Leni. Oo. Sige, eto na lang. Anyway, etong ating sinasabi, mga kababayan, na survey, may record naman tayo dito eh. It is something that open to the public, mga kababayan. Eto na lang gadon. Ilabas mo ang iyong papeles dyan. Mga dokumento sa mga survey ninyo. Kaya kung hindi, kung wala ka mapakita, sinungaling ka. Kami, mga kababayan, ay isearch nyo lang sa internet ang mga ratings ng survey noon. Hindi pa nga umaarangkada ang rating ni Sara noon, mga kababayan, dahil hindi siya tumatanggi siya, mga kababayan. Kaya yung ilan, sabi ni Sara, hindi Pero sinasali pa rin siya sa surveys. Pero kung si VP Sara, mga kababayan, ang tatakbo nun, siguradong panalo. At sinabi na rin ni Bangag, hindi daw siya gusto niyang magba-vice. Ang number 3 ay si Isko. Pang-4 lang si Sara. Ay, nako. Sa anong lipalip ng daigdig, gadon, na totoo yung pinagsasabi mo. Pang-4 lang si Sara? Ay, nako. O bakit ngayon? Sige, pagpalagay natin pang-4 si Sara. Anong nangyari ngayon? Palaging number 1. Diyos ko, Lord. Sino maniniwala dito, mga kababayan? Sige, na lang. Pagbigay ka na lang ng dokumento niyan. Pagbigay ka. Kaya nga, tigas ng mukha mo sa kasinungalingan mo. nakakatanggi niya na tumakbong presidente kasi wala talaga siya Never in her life, mga kababayan, dati na sinabi niyang tatakbo siyang presidente. Ayaw niya. pag-asa. At siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa smart Dadayain. Kayo nga ang mandalaya. matic. Pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na Ay, ikaw nga gadon ang hindi manalo-nalo. Nasa malayong 20 ito, mga kababayan, si Gadong Gonggong na to. Tapos ang solusyon niya, gawin niya 48 ang mga senator para pasok siya. Ang buisit ng animal na tong Gonggong talaga. Talagang bumangag ba to, mga kababayan? Sa tingin natin, bumangag ito rin, Ipa-hair follicle test natin ito, mga kababayan. Parang sira ulo na. Psychiatric, mga kababayan, test at drug test. nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement. Hindi pa rin talaga siya tumakbo. At Kaya ayaw nga Siguro tama na rin dun, mga kababayan, dahil kung sigurado naman tayo mananalo si VP Sara. Pero ang problema ng mga panahon yun, mga kababayan, nagtatrust pa rin sila kay BBM. Paano kung naging vice president si BBM? At biglang ipatumba si Sara, mga kababayan, dahil Bangag Posibleng gagawin nila, mga kababayan, 2 ang termino ni Bangag. O ipakudita nila, mga kababayan. Dahil Bangag, siguro yan na rin ang bargain sa atin ng tadhana. Dahil posibleng madidisgrasya si Sara sa pagka-presidente niya, mga kababayan, kung si Bangag ang vice. siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Substitute, Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend Sige, pang chismis mo, gadon? Siguraduhin mo lang, na maniniwala kami. at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon.
kasi anak ka ng presidente. Ngayon, bakit sikat pa rin si Sara Duterte, mga kababayan? Hindi na presidente ang kanyang ama. Tapos na. Bakit number 1 pa rin siya? Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Bakit number 1 siya palagi? So, anong ibig mong sabihin doon? Sinungaling itong mga SWS. Sige, hindi tayo magtataka, mga kababayan. Bukas makalawa, uutusan na naman nila ang kanilang mga kongresista, mga kababayan. May survey tayo ulit, gaya ng sinabi ni Gadon na noong 2022. Tapos panalo ito si Bangag, mga kababayan. Romualdez ang number 1. Tapos sasabihin nila, 0 ang nakuha ni Sara talaga. Number 1 si Romualdez sa kanilang survey. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang Vice President ni BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kailan ka naging political analyst, Gadon, at saka kanilang campaign manager? Bobo ka eh! Kaya yun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement na... Ito equivalent ito sa iyak-iyak, mga kababayan. Deep inside nito, umiiyak ito, mga kababayan, pero pinapadaan lang niya sa pagsisinungaling at pagrarant, mga kababayan, at pangbabalahura kay VP Sara. Pero this is the equivalent of crying, mga kababayan, dito sa kagaya nitong sinagadon. Ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia. Yung wakwak na, mga kababayan, sabi ni Dean Chase. Ewan lang natin kung natalo na nga yun eh. Si former President GMA at si GMA, tumangkad na ba? Ewan lang natin yan, mga kababayan. May reservation pa tayo dyan kay GMA, mga kababayan, dahil... bigla-bigla sumusuporta, mga kababayan, katambalos-los. School Lord. Si former Speaker Martin Romualdez at yan ay ang baboy. Buo yung pagkatakbo niya bilang binudol si Sara pero hindi talaga. Hindi magpapabudol yan si Sara, mga kababayan. Talagang ayaw niya. Kahit ano pang mangyari. Alam nila, mga kababayan, mangyayari ito. Kaya nga sabi Gadon, you cannot argue with destiny. Hindi mo malalabanan ang kapalaran. Kung kapalaran ni VP Sara na maging presidente sa 2028, wala kang magagawa kahit pa magpapako ka dyan ng patiwarik. Vice President. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo. Scholar. Wala kang panalo kung siya ay As if nanalo ikaw. Bago ka mga mangutya kay Sara, wala siyang panalo. Panalunin mo muna sarili mo. Bakit hindi ka nanalo noong 2022? Yung 2025, mga kababayan, mayroon na sana siyang tsansa. Dahil hawak na nila smart magic. Kahit mandaya pa siguro, hindi pa rin ito mananalo. Ganyan kabugok ang Gadon na to. Presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential intelligence na kayo din ang may gawa. at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education. Kapabayaan. So anong tawag mo sa kapabayaan ni Bangag? At lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam. Walang alam. Ang nagsabi, mga kababayan, ang pambansang bobo na maraming alam sa kalokohan. Boba! Boba pa daw. Ikaw nga ang bobo, Gadon. Nga. Ikaw nga ang syunga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil Uy, di ba mayroong batas, mga kababayan, na ang government officials pwede kong civilian ka, mga kababayan, pero government official ka, dapat galangin mo ang mga opisyalis ng gobyerno, presidente, bise, at mga senador, mga kababayan, elected officials. Huwag mong pagsalitaan ng boba, ganyan, tanga. May sahod ito galing sa pera ng bayan eh. Kaso nga lang, hindi na natin mapapadisbar ito dahil disbarred na. Pwede itong mga kababayan, mareklamo sa civil service. Dahil ito eh, advisor. Kunwari, mga kababayan, advisor. Pero advisor siguro sa kalokohan. Tinawag niyang boba at saka tanga si Sara. Pwede mong tawaging mga kababayan, hindi magaling, kurap o ganyan, iba't ibang mga mga kababayan, inline sa kanyang trabaho. Pero tawagin mo boba at tanga,
outside na yun mga kababayan sa sa constructive criticism. Wala na to mga kababayan. Parang cancer na itong si Gadon na walang lunas. Alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung anong nangyayari sa mga gobyerno natin eh. Nagsalita. Lahat ng yan ay yung amo mong bangag. Kaya walang kapag-asa-pag-asa yan. Lalong-lalo ka na. Ano tawag sa'yo? Drama na lang ito, Ikaw ang yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang maging drama! depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito. Takot na takot lang kayo. Takot na takot lang kayo sa pagka-presidente ni Sara. Ito tugisin ito mga kababayan. Sigurado tayong bumangag din ito. Tatakbo akong presidente. Gusto nilang hadlangan ang katatakbo ko bilang presidente. Inahadlangan nga. Sinabi mo rin yan eh. Ngayon na, sinabi mo. Nako, huwag ka na mag-drama dyan. Wala ka naman talagang panalo. Lalong-lalo ka na. Bobo. Anong masasabing dito mga kababayan sa iyakang si Gadon mga kababayan? Post your comments below.